Naaawang hinahaplos ni Diana ang noo ng isang anak. May sakit na naman ito. Sobrang taas ng lagnat. Mama, ito po ang tubig. Abot sa kanya ng isa pa niyang anak. Triplets ang anak niya. 4 na taong gulang pa lamang sila pero maaasahan na nga niya sa pag-aalalay, sa pagbantay, ang 2 nga niyang mga anak sa kapatid nito. Salamat ha, nakangiting saad na lamang ni Mia. Jay, inumin mo tong gamot mo anak. Inalalayan niya ang anak para mainumin nito. At saad naman ito, John, ikaw na munang bahala sa kapatid mo. Maiwan ko muna kayo ha. Ganun ka din, Jake. Dahil unang araw ng trabaho ko, kailangan ko magtrabaho para sa inyong mga anak ko. Sisilipin na lang kayo ni Aling Susan. Naintindihan niyo ba, John, Jake? Sige po, Mama. Ako na pong bahala kay Jay, pati rin po si Jake. Magalang na sagot ni John. Napahinga ng malalim ang babae. Hindi niya naman talaga gustong iwan ang triplets ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang magtrabaho. Naawa siya sa kalagayan ng buhay nila ngunit ganun talaga. Mahirap lang sila at siya lang ang aasahan ng mga anak. 3 pa man din sila. Bago umalis sa bahay, hinalikan niya muna ang noo ng mga anak. May tiwala naman siya kina John at Jake. At sila nga ang panganay sa triplets. Matured ang mga to mag-isip, hindi akalaing 4 na taong gulang pa lamang. Masigasig ang mga to at maaasahan nga sa loob ng bahay. Samantalang si Jay na bunso nila ay sakitin. Nakahinga siya ng maluwag nang makarating na siya sa kumpanya. Agad siyang nagpalit ng uniforme pang janitress at nagsimulang maglinis. Sa banyo pambabae at hallway siya nakatalaga. Ikaw bang bago? Tanong ng isang babae. Sa tingin niya mataas ang posisyon nito. Opo ma'am. Magalang na sagot niya. Sige, linisin mo muna ang office ni Sir Mark. Utos nito. Tumango siya. Saan po banda? Sumunod ka sa akin. Saad nito at nauna nang naglakad. Pumasok ito sa elevator. Dati nakikita niya lang ito sa TV ng kapitbahay nila pero ngayon sasakay na siya. Hindi niya maiwasang mapangiti kasi pakaramdam niya makakaangat na siya kahit papano dahil lang sa pagkatapak niya sa elevator. Nang bumukas ang elevator, naglakad na palabas ang babae at huminto sa tapat ng pinto. Go! Linisin mo na! Utos nito at umalis na rin kaagad. Kumatok muna siya baka may tao ngunit walang sumagot kaya binuksan ang pinto at dahan-dahang pumasok. Basahan lang ang dala niya at walis tambo. Sisimulan muna niyang linisin ang lamesa na makalat. May mga bote ng alak. Laking gulat niya nang may makitang puting ahas sa upuan. Kaya namutla si Diana at napasigaw. Tulong! Tulong! Sigaw niya dahil sa gulat at takot. Ang ingay. Reklamo ng isang boses lalaki. Help me sir, may ahas eh. Nasaan ka na po ba? Kinain ka na po ba ng ahas? Takot at tarantang saad pa niya. Anong help me? Tanong nito at lumingon siya sa likuran dahil doon nagmumula ang boses. Ang sabi ko, tulong! Saad niya sa pahinang boses. Dahil nagulat siya kung sino ang kaharap ilang taon ang lumipas ngunit hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Ibig mo bang sabihin, help me? Natatawang tanong pa ng lalaki kay Diana. Namula ang mukha niya. Opo! Iniwas niya ang tingin sa katawan nito dahil wala itong damit pang itaas. Kita niya ang balat nito sa kaliwang dibdib na katulad sa triplets niyang anak. Hugis puso ito. Nilapitan nito ang ahas at kinuha. Huwag ka nang matakot. Mabait to, alaga ko to. Saad ng lalaki. Kahit kailan hindi magiging mabait ang ahas, sir. Saad pa nga nito. Huwag ka nang magreklamo pa dyan. Maybe. Sige na nga po, sir. Maglilinis na ako. Naiilang na saad na lamang ni Diana dahil sa paraan ng pagtitig ng lalaki sa kanya. Parang kinikilati siya nito. Sa pagkakaalala niya, Sir Mark daw ang may-ari ng opisina na to na boss niya. Habang pinupulot ni Diana ang mga lata ng alak, pasimpleng sinusulyapan niya ang lalaki
na nakahiga sa mahabang sofa habang hinihimas nito ang ahas. Sir, nanunuklaw ba ang ahas mo? Usisa pa ni Diana dahil tumatakbo sa isipan niya kung natuklaw na ba ito ng ahas. Oo, lalo kapag nakakita ng magandang babae. Sagot na lamang ni Mark sabay ngisi sa kanya. Napakunot pa siya ng noo dahil nagtaka siya. Bakit nanunuklaw ang ahas nito kapag nakakita ng magandang babae? Hindi niya gets. Ho? Bakit po? Kaya pala hindi ako natuklaw kasi pangit ako, buti na lang. Saad pa ni Diana na parang nakahinga ng maluwag. Hindi pa siya maaaring mamatay. May umaasang 3 bata pa sa kanya. Nagulat siya nung humalakak ng malakas ang lalaki. Tumayo ito at inilagay nito ang alaga sa kulungan. Parang gustong gusto ko ang tuklawin ng ahas ko eh. Nakangisi at makahulugang saad pa ng lalaki. Nagkasalubong ang kilay ni Diana. Bakit? Hindi naman ako maganda. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya at nang ilang dangkal na lamang ang pagitan nila Mark at Diana. Huminto ito. You seems familiar. Saad ni Mark ngunit hindi niya naintindihan. No English, sir. Saad na lamang ni Diana. May kinangiti naman ng lalaki. Tapusin mo na ang trabaho mo, maliligo lang ako. Saad nito. Tumalikod at naglakad na ito papasok sa isa pang pinto na sa tingin niya ay silid nito sa opisina. Baka nakilala niya ako. Bulong niya. May takot at pag-aalala na bumalot sa puso ni Diana. Paano kung malaman ito na may anak sila? Hindi lang isa kundi 3 pa. Baka kunin sa kanya. Hindi niya kakayanin kapag nagkataon. Saktong natapos niya malinis ang buong paligid. Natapos na ito maligo. Palabas na sana siya nang lumabas ito. Alis na po ako, sir. Magalang na paalam na lamang ni Diana. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Lumabas na siya. Napakamot si Diana nung noo nang nasa tapat na siya ng elevator. Paano ba tong buksan na elevator? Problemadong reklamo pa ni Diana. Nagulat si Diana nang may tumawag sa likuran niya. Kaya napalingon ito. Hindi napansin ng babae na nakasunod pala sa kanya ang boss niya dahil masyadong okupado ang isipan niya. Sabihin mo nga ulit ang elevator? Natatawa ang utos pa nito. Elevator! Kunot noong sagot naman ni Diana. Adorable. Saad naman ng kanyang amo na tila nasisiyahan pa ngunit hindi niya alam kung bakit. Pinagtatawanan mo ba ako? Taas kilay na tanong ni Diana. Nakangiting umiling ito. Of course not. Ang cute mo kasi. May pinindot ito kaya bumukas ang elevator. Sabay silang pumasok. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Bahagya siyang naiilang dahil kasama nito ang lalaki na nakabuntis sa kanya at ngayon ay amo pala niya. Nang muling bumukas ang elevator, may babaeng sexy ang nakaabang sa labas at nang makita ang boss niya, ngumiti ito ng malapad at pumasok sa yakap at halik sa labi ng boss ni Diana. Napaiwas siya ng tingin sa dalawa at nagmamadaling lumabas. 6:00 na ng gabi tapos na siya sa trabaho niya. Nakatambay na siya ngayon sa janitor room para makapagpahinga. Maya-maya uuwi na rin siya. Hanggang 6:00 lang ang pasok niya kaya mahaba pa ang oras niya para maasikaso ang mga anak. Nang makapagpahinga si Diana, hinubad na niya ang uniforme at pinasok sa locker. Naglakad si Diana papunta sa pinto nang buksan niya ito. Nagulat siya dahil nasa tapat ang boss niya. Sir? Gulat na sambit naman ni Diana. Uuwi ka na? Tanong ng kanyang boss na nagngangalang Mark. Tumango siya bilang sagot. May ipapalinis lang sana ako sa banyo. Sa ibang janitor na lang. Saad na lamang nito. Sige po sir, mauna na po ako. Bahagyang niyoko ni Diana ang ulo habang dinaraanan ito. Gusto mo, ihatid kita? Tanong pa nito. Nilingon niya ito habang nakakunot ang noo. Po? Sambit ni Diana dahil baka namali lang siya ng pandinig. Maganda ka sana kaso bingi. Ang sabi ko, ihahatid na kita. Saad ni Mark. Umawang ang labi ni Diana dahil sa pagtataka. Bakit po sir? Naku, wag na po, baka maabala pa po kayo eh. Umiling-iling si Mark. No,
It's okay. Pauwi na rin kasi ako sa bahay, sabay ka na lang sa akin. Giit pa ng lalaki. Nag-aalangan na pumayag si Diana dahil unang araw pa lang niya rito sa trabaho, ngunit ganito na ang pakikitungo sa kanya. Ganito po ba kayo sa mga empleyado niyo, sir? Tanong na lamang ni Diana. Umiling naman si Mark. Hindi ko alam, pero I want to be with you. Muling kumunot ang noo niya. Hindi siya sigurado sa sinabi nito dahil nga mahina siya sa English. Ha? Tanging nasabi na lamang niya. Ngumiti ito. Tara, hatid na kita. Tumango na nga lamang siya at bukod sa makakatipid siya sa pamasahe, makakauwi siya kaagad dahil hindi na siya mag-aabang pa ng jeep. Nakasunod lang siya sa likuran nito hanggang makaabot sila kung saan ang kotse nito. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Salamat po, sir. Saad niya bago pumasok sa loob. Tumaas ang mga balahibo niya nang sumara ang pinto dahil sa sobrang lamig ng loob. Hindi siya sanay sa lamig dahil kahit electric fan wala sila sa bahay. Hinimas-himas niya ang mga braso habang nakayakap sa sarili. Nang bumukas ang isa pang pinto para pumasok ang boss niya, umupo siya sa tuwid at inilagay sa hita ang mga kamay. Nang makapasok ito at makaupo sa driver's seat, tumingin ito sa kanya. Ayos ka lang? Tanong nito. Oo. Pagsisinungaling naman ni Diana. Bakit parang hindi? Hindi kumbinsidong saad naman ng amo niyang si Mark. Tumikim muna siya. Sir, kasi po malamig. Saad na lamang ni Diana. Oh, sambit ni Mark. May kinalikot ito sa kotse, maya-maya pa. Naramdaman niyang nawala ang lamig. Binuksan ko kasi kagad ang aircon, akala ko gusto mo. Komportable ka na ba? Masuyong saad ni Mark. Opo sir, salamat. Alisin mo ang opo at kapag tayong dalawa lang, Mark na lang itawag mo sa akin. Saad nito. Pero Sir Mark, boss po kita. Paalala naman ni Diana. Ano naman? Para kasi yung tanda-tanda ko na kapag pinupo mo ko. Saad nito. Sige, Sir Mark. Pagsang-ayon niya. Mark na lang ang kulit. Umiling naman si Diana. Ayoko. Napabuntong hininga na lamang si Mark. Fine, hindi kita pipilitin. Saan ang bahay mo? Bahagyang lumapit ito sa kanya. Aangal na sana siya ngunit kinabit lang pala nito ang seatbelt sa kanya. Sinabi niya kung saan ang address. Sinimulan na nito ang paandarian ng sasakyan. Nagkita na ba tayo dati? Tanong ni Mark kay Diana. Hindi. Sagot niya. Kinakabahan siya, baka nakilala siya, ngunit may maskara siya noon nang angkinin siya nito. Binenta siya noon ng ina dahil malaki ang utang nito dahil sa sugal at siyang naisipan na gawing pambayad. Nang malaman niya na nabuntis siya, kaagad siyang lumayas sa poder ng ina para maprotektahan ang dinadala niya. Si Mark ang una tuling gumamit ng katawan niya. May balak pa noon ng ina na muling ibenta ang katawan niya. Mabuti na lang nakatakas siya. Labis ang hirap na dinanas niya noon para lamang mailabas nang ligtas ang kambal niyang anak. Ngunit sa awa ng Diyos, nakaraos siya. Hindi pamilyar ang mukha mo pero ang boses mo, parang hindi nito tinuloy ang sasabihin na tumilingiling. Hindi ikaw yun. Dugtong nito. Napabulong kaya hindi niya masyadong naintindihan. Nang makarating sila sa kanto patungo sa bahay nila, agad niyang pinahinto ang sasakyan nito. Dito na lang ako, saad niya. Baka kasi makita nito ang mga bata. Ihahatid na kita sa harapan ng bahay mo. Saad nito ngunit hininto naman ang sasakyan. Huwag na. Mahihirapan ka lang ipasok ang sasakyan mo sa eskinita, baka magasgasan pa yan. Tanggin niya. Then maglakad tayo papasok sa eskinita. Saad nito na ikinataas ng kilay niya. Ayaw niyang mag-isip na may mali siya ngunit parang iba ang pakikitungo nito sa kanya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Gusto ko lang masiguro na safe kang makakauwi. Agad na dugtong nito. Mababait ang mga taga rito at kilala na nila ako. Ligtas na ako sa lugar na ito. Salamat na lang. Saad na lamang ni Diana. Namilog ang mga mata niya nang lumapit ito sa kanya. At hininga nito ay tumama sa kanyang pisngi. Inalis lang pala nito ang seatbelt at binuksan ang pinto.
Bakit parang gulat na gulat ka? Natatawa nitong tanong. Salamat sa paghatid, Sir Mark. Saad ni Diana sa halip na sagutin ang tanong nito, mabilis siyang bumaba ng sasakyan at diretsyong naglakad papasok ng eskinita. Napahawak siya sa dibdib, bandang puso dahil sobrang bilis ng tibok ng puso nito. Naamoy niyang muli ang hininga nito. Naalala niya kung paano ito sinakop ang labi niya noon at kung gaano ito kaingat sa pag-angkin sa kanya. Kahit nalasing ito noon, ramdam niya ang bawat pag-iingat nito na pinagpasalamat niya dahil ito ang nakauna sa kanya. Nang makita na niya ang maliit nilang bahay, ngumiti siya. Nasa pintuan kasi ang panganay niyang anak. John, kamusta kayo rito? Tanong niya sa anak. Mama! Naiiyak na sambit nito. Bigla siyang kinabahan. O bakit? May problema ba? Jake? Diana, nandyan ka na pala. Nasabi na ni John na dinala namin si Jay sa ospital. Saad ni Aling Susan. Parang bombang sumabog sa pandinig niya ang narinig. Bakit po? Anong nangyari? Utal niyang tanong. Nagkumbulsyon siya dahil sa taas ng lagnat niya. Sagot nito. Sinabi nito kung saang ospital dinala si Jay. John, Jake, dun muna kayo kay Aling Susan, puntahan ko lang ang kapatid niyo. Kausap niya sa dalawang anak. Mama, magiging maayos lang po ba si Jay? Naiiyak na tanong pa ni Jake. Naawa siya sa mga anak dahil dinaranas ng mga to ang kahirapan sa murang edad pa lamang. Lumuhod siya at mahigpit na niyakap ang dalawang anak na sila Jake at John. Oo naman, gagawin ni Mama ang lahat para gumaling ang kapatid niyo. Nang makarating siya sa ospital, agad siyang hinarap ng doktor dahil tapos na ang laboratory ng anak. Miss, may pneumonia ang anak mo. Medyo malalani ito kaya kailangan siyang i-confine. Pahayag ng doktor. Nanginig ang kalamnan niya sa takot. Magiging maayos naman po ang anak ko, di pa po, Dok? Tanong pa niya sa pinatatag na boses para hindi mabasag dahil naiiyak siya. Oo naman, madadala pa yan ng antibiotic. Sagot na lamang ng doktor. Nakahinga siya ng maluwag at nabawasan ng pagkabahala para sa anak. Maghanda na lang kayo ng malaki-laking pera para sa gamutan ng bata. Napalunok siya ng laway dahil sa paghabol ng doktor. Kailangan niyang magdoble kayod para sa anak, kahit gawin niya araw-gabi. Sige po, Dok. Saad pa niya. Tumalikod na ang doktor at umalis. Nang makapasok siya sa silid kung nasan si Jay, naawa siya sa kalagayan nito. May dalawa itong swerto sa magkabilang kamay. Umupo siya sa gilid ng hospital bed at hinaplos ang noo ng anak. Mama! Namamaos pang bigkas ni Jay. Hindi niya napigilan maluha habang pinagmamasdan ng anak. Jay, anak, kamusta ng pakiramdam mo? Pilit niyang pinapatatag ang boses para ipakita sa anak na malakas siya, na magiging okay lang ang lahat. Ngumiti naman si Jay sa kanya. Ayos lang po ako, Mama. Isa ito sa pinagpapasalamat niya sa Diyos. Ang mga anak niya ay matured mag-isip at napakabait na mga bata. Bilang isang ina, ramdam niya ang sakit at hirap na dinaranas ng anak sa kabila ng ngiti ng mga to. Pagaling ka, anak, ha? Hinihintay ka na ni na Kuya John at Kuya Jake mo. Malambing na saad niya. Opo, Mama. Saad naman ni Jay. Hinalikan niya ito sa noo. Mahal na mahal ko kayo ng mga kuya mo. Kinaumagahan halatang puyat at pagod siya habang papasok sa trabaho si Diana. Mabuti na lang mabait ang mga kapitbahay nila. Ito na munang nagbantay kay Jay sa ospital habang nasa trabaho siya. Nagtungo kaagad siya sa HR para makiusap kung pwedeng magtrabaho siya hating gabi. Pwede hanggang 10 PM, kaya mo ba? Saad ng HR. Opo ma'am, kailangan ko lang po talaga ng dagdag kita na nasa ospital kasi ang anak ko eh. Saad niya. Bago umalis, nagpasalamat muna siya sa HR. Agad siyang nagtungo sa kwarto ng mga janitor para magpalit ng uniforme. Habang abala siya sa pagpupunas ng salamin sa banyo ng mga babae, may tumikhim sa likuran niya. Sir? Sambit niya, nang lingunin kung kanino galing ang boses. Nalaman ko na gusto mong mag-OT? Bakit gusto mong mag-overtime? Ha? Opo sir, sagot na lamang ni Diana.
Nalaman ko rin na nasa hospital ang anak mo. May asawa ka na pala? Bakit nakalagay sa resume mo na single ka? Usisa pa nito. Nagsalubong ang kilay niya dahil kinakalabasan na parang nagiging tsismoso ito. Wala akong asawa pero may mga anak ako. Diretsahang sagot niya. Mga? Gulat na sambit nito. Opo sir. Nasaan ang tatay nila? Usisa ulit nito. Nais niyang isagot na ito ang ama ngunit pinigilan niya ang sarili. Kahit na may nag-uudyok sa isipan niya na sabihin na ang totoo para mapadali ang pagpapagamot sa anak dahil mayaman naman ang mga ama ng mga to, ngunit ayaw niya baka kunin nito ang mga anak niya. Nalunod sa sabaw. Pabalang na lamang na sagot ng babae. Napakunot noo tuloy si Mark. Ha? Nalunod sa sabaw? Sagot niya. Hindi makapaniwala ito. Nais niyang matawa sa reaksyon ni Mark dahil parang gulat na gulat at naniwala sa sagot niya. Opo. Katakawan niya, hindi niya napansin na nalulunod na pala siya sa sabaw. Pinanindigan talaga ni Diana ang sagot dahil mukhang naniwala naman ito. Napailing na lamang si Mark. Gusto mo ba? Tulungan kita sa hospital bills? Napakagatlabi si Diana at nais sunggaban ang pagkakataon, ngunit pinipigilan niya ang sarili dahil baka hilingin itong makita ang mga anak niya. Sigurado ka ba? Saad na lamang nito. Salamat na lang po sir, ako na pong bahala sa mga anak ko. Pero sabi muli ng lalaki, pwede mo naman akong utangan, total. Nagtatrabaho ka naman sa kumpanya ko, hindi ka naman tatakbo sa utang, hindi ba? Mungkahi nito. Kaunting kumbinsi na lang mapapapayag na siya lalo na para naman ito sa anak niya. Sir, bakit ang bait mo sa akin? Tanong niya. Mabait ako sa mga empleyado ko lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Sagot na lamang ni Mark. Sige po sir, uutang na lang po ako. Good. Magkano? Pwede ka rin namang maging personal maid ko kung gusto mo para madagdagan ang kita mo. Saad pa ni Mark. Namilog naman ang mga mata ni Diana. Nakaramdam ng tuwa. Nawala sa isipan niya ang pag-iingat na baka malaman nito ang tinatago niya. Ang tanging tumatakbo lang ngayon sa isipan niya ay kumita ng pera para sa mga anak niya. Sige po, payag po ko. Gusto ko po sanang umutang ng 20,000. Walang pag-aalinlangan naman na saad niya. Para naman sa mga anak nila. 20 lang? Magkano bang deposit sa ospital? At pwede bang wag mo na akong popoin? 10,000 po para sa kwarto niya at paunang gamot. Ang iba naman po ilalaan ko sa ibang pangangailangan ng anak ko. Saad niya. Tumangutango na lamang si Mark. Papautangin kita. 30,000 din mamaya samahan mo ko sa grocery. Huwag ka na mag-overtime dahil may trabaho ka na sa akin bilang personal maid. Sige po sir. Alis na ako. Paalam na lamang ni Mark. Tumalikod na ito at naglakad na nga paalis sa banyo. Napangiti siya at itinapat ang kamay sa kaliwang dibdib. Hindi mawari ni Diana ang kanyang nararamdaman. Ano ka ba? Huwag mong bigyan ng mali siyang kabaitan ng boss mo. Pagkausap ni Diana sa sarili, binalik niya ang atensyon sa pagpupunas ng salamin. Habang naglilinis siya sa sahig, gamit ang mop ay pumasok na isang empleyado. Nakataas ang isang kilay nito sa kanya. Anong pinag-uusapan niyo ni sir? Inaakit mo siya no? Kabago-bago mo rito, inaakit mo na kaagad ang boss natin. Ang landi mo naman, huwag kang mangarap na masusungkit mo siya dahil may nobya na siya at malapit na silang ikasal. Pagmamaldita nito sa kanya. Tungkol lang sa trabaho, hindi ko inaakit si Sir Mark. Mahinahon naman na sagot ni Diana. Dumura ito sa sahig at tinirapan siya. Basura. Pagkukutsa pa nito bago tumalikod at umalis. Napakuyom na lamang siya ng kamao at kinalmang sarili. Kailangan habaan niya ang pasensya dahil kapag napaaway pa siya, baka mapaalis siya ng wala sa oras. Ayaw naman niyang mangyari yun. Mabilis lumipas ang oras, hinuhubad na niya ang uniforme dahil tapos na ang trabaho niya. Nakausap na rin niya ang HR na hindi na nga siya mag-overtime. Nang makalabas siya sa kumpanya, nakita na niya si Mark na nasa labas na at mukhang may hinihintay. Nakasandal pa sa sasakyan nito at nang makita siya napatayo ito ng tuwid at ngumiti kay Diana. Ngumiti rin naman ang babae pabalik.
Tara, samahan mo ako mag-grocery. Saad nito at binuksan ang pinto ng sasakyan. Nakarating sila sa mall, hindi niya akalain na dito ito pupunta. Akala niya sa palengke o sa malaking tindahan sa tabi-tabi. Yun pala sa mall. Nagtungo sila kaagad sa grocery store, kumuha ito ng malaking lagayan at tinutulak, hindi niya alam kung anong pangalan. Dahil ito ang unang beses na makatapak siya sa ganitong lugar. Nakasunod lang siya sa likuran nito. Kumuha ito ng gatas at mga biscuits at iba pang pagkain. Marami-rami ang binili nito. Sunod na pinuntahan nila ay sa damit ng pambata. Ilang taon ng mga anak mo? Tanong nito. 4 po, bakit? Bili rin tayo ng damit nila, lalaki ba o babae? Tanong ulit nito. Ha? Naku sir, wag na po, nakakahiya. Agad na tanggi niya. Wag ka nang mahiya, isipin mong regalo ko ito sa mga anak mo. Ano, lalaki ba o babae? Teka, pareho silang 4 na taon? Tsaka bakit? Parang ang dami mong anak. Opo, mga lalaki po sila. Sagot na lamang ni Diana. Wow, ibig sabihin, ilan sila? Kambal? Ang galing naman. Katulad mo rin pala, may kambal ka sa babae lang at nakakairita ang kulit kasi. Napaisip siya, kaya pala kambal ang bunga ng nangyari sa kanila. Or triplets nga, dahil may lahi pala ito. Nung makapasok sila sa loob na agad itong kumuha ng damit na terno, pinakita ito sa kanya. Ito kasya ba to? Tanong ni Mark. Nahihiyang tumango naman si Diana. Oo, ibinigay nito ang damit sa bantay. 2 na 10 pares ng damit na katulad ng size niyan. Saad nito na ikinalaki na lamang ng mata ni Diana. Teka, ang dami naman yata niyan. Okay nang 2 tig-isa sila. Angal naman ni Diana dahil sobra-sobra na ang piraso ng damit na ibibigay nito. Ano ka ba? Akong magre-regalo kaya hayaan mo na ako para may tig-10 pares ang triplets. Nakangiting saad ng lalaki. Napailing na lamang si Diana. Naguguluhan ang isipan niya dahil sa pinapakitang malasakit ni Mark sa kanya. Kahit na hindi pa nito nakikita ang mga anak niya. Paano na lang kapag nalaman nito na mga anak nito ang balak na bilhan ng mga damit, baka lahat ng paninda bilhin nito. Marami na itong dala sa magkabilang kamay. Nais kunin ni Diana ang ilan na bitbit nito pero hindi naman pumayag si Mark. Baka raw mangalay lang ang mga kamay niya. Sir, hirap na hirap ka na sa mga bitbit mo oh. Yaya mo ako. I mean personal maid. Pero nagmumukhang ikaw pang kasambahay sa ating dalawa. Saad niya. Malakas ako, magaan lang ang mga to. Pangit naman tignan sa babae na may mga bitbit lalo na kung may kasama namang lalaki. Paliwanag na lamang ni Mark sa kanya at muling napailing. Hanggang sa makarating sila sa kotse at naipasok na nito sa loob ang lahat ng dala. Kasya na ba ang grocery hanggang sa 1 linggo? O gusto mong dagdagan pa natin? Saad pa ni Mark. Ha? Sa amin ang grocery? Gulat at hindi makapaniwala na sinabi ni Diana. Oo, hindi naman ako umiinom ng gatas. Natatawang sagot ni Mark. Napatampal na lamang siya sa noo. Bakit? Naguguluhang sambit niya. Anong bakit? Tanong nito. Bakit mo to ginagawa? Sagot na lamang ni Mark. Dahil mabait ako at matulungin. Naawa ako sa iyo. Kitang-kita ko sa mga mata mo ang pagod at puyat. Mahirap maging single mom. Lalo na sa 3 bata pa. Dahil katulad ko, ang ina lang namin ang nag-aalaga at nagpalaki sa amin. Nasaksihan ko ang hirap na dinanas ni mommy para mapalaki lang kami ng maayos. Ang kaibahan lang, si mommy, maraming pera samantalang ikaw. Pagpuputol naman ni Diana. Oo na, sobrang hirap at walang pera lalo na kung may sakit ang isa ko pang anak. Kulang na lang ibenta ko ang kaluluwa ko para sa mga anak ko. Naluluha pa na sabi ni Diana. Kaya nga nandito ako para tulungan ka, Diana. Baka maisip mo ang bagay na yon. Dahil alam ko kapag isa kang ina, gagawin mo ang lahat para sa mga anak mo. Madamdaming saad na lamang ni Mark. Ramdam niya ang simpatsya nito sa kalagayan nilang mag-iina. Nais niyang aminin na mga anak nito ang nais nitong tulungan. Dahil mukhang mabuting tao naman ito at hindi magagawang ilayo sa kanya.
Nang ibubuka na niya ang bibig niya para sabihin ng katotohanan, bigla namang may sumigaw na babae. Malindi! So totoo palang chismis na may babae ka? Sigaw ng isang babae. Galit na galit ang pagmumukha nito at parang handa ng sumugod sa gera. Rose? Gulat naman na sambit ni Mark. Agad nitong hinawakan sa magkabilang braso ang babae para hindi siya nito malapitan. Pitawan mo ko! Sigaw pa nito na parang umaangil na leon. Calm down, huwag kang mag-iskandalo rito. Pagpapakalma naman ni Mark sa babae. Paano ko kakalma kung nakita ko kayo ng babae mo? Asik ng babae at pilit pa rin ako makakawala kay Mark. Pumasok ka na sa loob, Diana. Utos ni Mark sa kanya. Agad siyang sumunod dahil baka makalimot pa siya ng nobya nito. Nakita niya sa labas ng bintana na nagtatalo ang dalawa. Nagulat siya nang sinampal ng babae si Mark. Nakita niya ang pagdilim ng mukha nito at pagkuyom ng mga kamao. Tinalikuran nito ang babae at pumasok ng sasakyan. Agad nitong binuhay ang makina at pinaandar. Narinig pa niya ang pagsigaw ng babae. Sorry, dahil sa akin nag-away kayo ng jowa mo. Hinging paumanhin niya. Wala kang kasalanan. Makitid lang talaga ang utak niya. Ang totoo, ayoko naman talaga sa kanya dahil sarili lang niya ang pinipilit sa akin. Naiiling na lamang na saad nito. Sus, kunwari ka pa. Kung magtukaan nga kayo parang wala nang bukas eh. Biro niya. Natawa ito sa sinabi. Hindi ako ang humaliks, siya lang. Hindi kaagad ako nakaka-react dahil akala ko nasa ibang bansa siya. Akala ko makakahinga na ako ng maluwag eh. Saad pa nga ni Mark. Bakit hindi mo diretsahin kung ayaw mo naman pala sa kanya? Sa tingin ko mahal ka niya eh. Patay na patay pa sa'yo. Saad na lamang ni Diana. Kung alam mo lang kung gaano ko yan itid na boy. Kababata namin siya ng kambal ko at bata palagi. Bukang bibig na. Papakasalan niya ako. Hindi ko naman nakalain na seryoso pala siya. Pagkukwento ni Mark na parang magkaibigan sila at matagal nang magkakilala. Parang komportable ito sa kanya sa paraan ng pagkukwento nito. Mahal ka kasi niya. Nasabi na lamang niya. But, hindi kami pareho ng nararamdaman. May ibang hinahanap ang puso ko na hindi ko makita sa kanya. Saad pa nito, bigla namang kumabog ng mabilis ang puso ni Diana. Nais niyang mag-usisa, ngunit pinili na lamang niyang itikom ang bibig. Baka kung saan pa mapunta ang usapan nila. Malapit na tayo sa inyo. Huwag mo akong pigilan na bitbitin ng mga ito. Papasok lang naman sa bahay mo eh. Alam kong hindi mo kaya. Dugtong pa ni Mark. Nang hindi na siya sumagot pa. Nakakahiya. Maliit at saka sira-sira ang bahay namin. Ano naman? Hindi ako katulad ng ibang mayaman na maarte. Salamat Sir Mark. Wala yun. Masaya ako na makatulong sa'yo. Sa inyo ng mga anak mo. Iginilid nito ang sasakyan nang nasa kanto na sila. Nang pinatay nito ang makina ng sasakyan, agad itong lumabas para pagbuksan siya at kunin ang mga bag at supot ng mga pinamili nito. Mauna ka na, susunod ako. Saad nito. Tulad ng sinabi nito na una na siyang maglakad. Abot-abot ang kaba niya. Pinagdarasal niya na sana nasa kapitbahay si John para hindi magkita ang magama. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, iginala niya ang mga mata para hanapin ang anak. Nakahinga siya ng maluwag. Nawala ito. Mukhang nasa bahay. Ang cute ng bahay niyo. Saad nito habang inililibot ang paningin sa maliit nilang bahay. Mama! Sigaw ni Jay, kaya bigla siyang nanigas sa kinatatayuan. Wala itong saplot sa katawan at basa pa. Mukhang katatapos lang maligo. Napatitig si Mark sa batang walang suot na damit. Halatang bagong ligo lang dahil basa ang buong katawan at buhok. Parang nakikita niya ang sarili noong bata pa siya. Napansin niya rin ang balat nito sa kaliwang dibdib na hugis puso, na katulad ng kanya. Parang may dumaloy na kuryente sa katawan ni Mark habang nakikipagtitigan sa bata. Mama, sino po siya? Boss ko anak. Nautal na lamang na sagot ni Diana. Parang sumisikip ang puso niya at hirap siyang huminga. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Parang nais niyang yakapin ang bata at halik-halikan nito
sa buong muka. Sir! Sir! Untag ni Diana sa kanya. Napapapikit-pikit siya at tumingin sa nag-aalalang mukha nito. Yes? Sambit niya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Diana. Oo. Seryosong sagot ng lalaki. Muli niyang ibinalik ang tingin sa bata na palapit sa kanya. Lalo lumakas ang tibok ng puso niya nang makita niya ito ng malapitan. Para talaga niyang nakikita ang sarili nung bata pa siya. John, magbihis ka muna. Ikaw din, Jake. Utos ng ina. Opo, Mama. Sagot ang dalawang bata at naglakad na papasok ng silid na nasa tabi nga. Bakit parang nakikita ko ang batang ako sa anak mo at ang balat niya? Naguguluhang sambit niya. Nagdududa na tuloy siya sa katauhan ni Diana. Baka ito na ang matagal na niyang hinahanap at nagbunga nga ang nangyari sa kanila. Biglang namutla ang mukha ni Diana dahil sa sinabi ni Mark. Napalunok siya ng laway at iniwas ang tingin sa mga mata nito. Ha? Baka nagkataon lang. Sa dami ba naman ng tao sa mundo, hindi talaga maiiwasan na may magkakamuka? Sagot niya. Naririnig na niya ang kabog ng puso dahil sa sobrang bilis ng pagtibok nito dahil sa kaba. Kilala mo ko? Nakilala mo ko? Tanong ito na nakapagpahina sa mga tuhod niya. May hinala na ito. Anong pinagsasasabi mo? Muntik pa siyang pumiyok sa pagsasalita dahil sa labis na kaba. Naputol naman ang sasabihin ng lalaki nang biglang lumabas si John. Mama, para po yun sa amin ni Jake at saka Jake po? Tanong naman ng isa sa mga triplets habang nakaturo sa mga dala nila ni Mark. Ha? Oo, para sa inyo yan ang mga kapatid mo. Sabi naman ni Mark. Lumuhod dito sa harapan ni John at hinawakan ng pisngi. Nakita niya na tuwang-tuwa ang bata at parang may humaplo sa puso niya. Talaga po? Maraming salamat po. Masiglang saad ni John. Sige na, buksan mo na. Nakangiting saad ni Mark. Tumayo nito at hinarap siya. Gusto kong makita ang isa mo pang anak. Maghihintay ako. Nasabihin mo sa akin. Seryosong saad nito. Napapikit siya ng mariin at tuminga ng malalim. Ano ba ang dapat kong sabihin? Hindi ko alam. Ikaw lang ang nakakaalam. Kahit na wala akong alam ngunit parang ang puso ko ay may alam. Ilang taon nang bumabagabag sa puso at isipan ko ang babaeng nakamaskara. Saad ng derechahan ni Mark na matamang nakatitig kay Diana. Napakagatlabi naman si Diana. Mukhang kahit hindi siya nito nakilala, malakas ang pakiramdam niya. Mama, ang ganda po ng mga to. Para po ba talaga ito sa amin po nila Jake at saka Jake? Tuwang-tuwa na saad nito. Oo anak, sagot naman niya. Hindi ako nakagamit ng proteksyon noon at malakas ang kutob ko na magbubunga ang namagitan sa amin ng babaeng nakamaskara. Kaya ilang taon ko siyang hinanap pero wala akong nakuhang impormasyon. Saad na lamang ng lalaki. Bakit sinasabi mo sa akin yan? Utal naman na tanong ni Diana. Ewan, siguro dahil malakas ang kutob ko na ikaw yon. Unang tingin ko pa lang sa'yo. Malumanay na saad ni Mark. Sabay hawak sa kamay niya at inilapat sa dibdib nito. Bandang puso. Kumabog na ito ng mabilis na para bang nakikilala kanya. Kaya may maskara ang mukha ng babaeng unang nagpatibok ng mabilis ng puso ko. Parang sinasabi nito na, ikaw yon. Nahigit niya ang hininga at umawang ang labi niya. Hindi niya alam ang magiging reaksyon. Matutuwa ba o ano? Sobrang layo ng agwat ng pamumuhay nila. Mayaman ito samantalang siya dukha. Alam ko na may pag-aalinlangan kang nararamdaman. Handa akong maghintay hanggang sasabihin mo sa akin. Saad na lamang ni Mark. Salamat po. Sobrang ganda po ng mga damit at may mga pagkain pa. Saad ng batang si John na nakayakap sa hita ni Mark. Hindi niya napansin na nakalapit pala ang bata. Sa kanya ka magpasalamat dahil siya ang bumili ng lahat niyan. Saad naman ng babae sa anak. Maraming salamat po. Saad ni John kay Mark. Nagtungo sila sa ospital para makita ni Mark ang isa pa niyang anak. Hindi na ito nagtanong pa ulit tungkol sa tunay na ama ng mga bata.
Pinanindigan nito ang sinabi na hihintayin nito ang pag-amin niya. Parang sigurado na ito sa hinala niya na siya ang babaeng nakamaskara. Mama! Masiglang bati ni Jay nang makita siya. Nakita niya na nalipat ang tingin nito kay Mark. Nang lumingon siya, nakita niya ang panunubig ng mga mata ni Mark habang nakatitig kay Jay. Ang payat niya. Garalgal na saad nito. Parang naramdaman niya ang sakit at bigat na nararamdaman nito sa pamamagitan ng boses nito. Oo, dahil sakitin siya. Pero masayahin at bibo siyang bata sa kabila ng pabalik-balik na sakit niya. Sagot nito. Naiiyak siya sa tagpong ito dahil naramdam niya ang bigat na nararamdaman ni Mark. Kahit na hindi pa nito kumpirmado na ito ang ama ng mga bata. Dumadaloy naman sa mga dugo nito ang koneksyon nito sa mga bata bilang ama. Mama, sino pong kasama mo? Tanong ni Jay. Lumapit siya sa anak at tumupo sa tabi nito. Siya ang boss ko. Sagot ni Diana. May balat din ba siya? Tulad ni na John at Jake? Usisa ni Mark. Oo. Hindi na nagkaila pa si Diana, baka lumaki pa ang kasalanan niya kapag nalaman nito ang katotohanan. Bumuntong hininga ito, tumupo sa kabilang side ng kama. Hinaplos nito ang buhok ni Jay. Ako nang bahala sa gastusin sa pagpapagamot sa kanya. Ililipat ko siya sa mas malaki at komportablong kwarto. Seryoso at desisyon na sinabi nito. Parang hindi siya dapat kumontra. Sige, salamat. Tanging nasabi na lamang ni Diana. Pwede ba kita mayakap? Malumanay at malambing na tanong naman ni Mark kay Jay. Nagtataka man ang anak, tumango ito at napakagatlabi siya at iniwas ang tingin sa mag-ama. Lalabas muna ako saglit. Paalam niya. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Mark. Mabilis na siyang naglakad palabas ng silid. Saktong nakalabas siya, nakita niyang humahangos na tumatakbo si Aling Susan papunta sa kanya. Duguan ang damit nito at mga kamay, bigla siyang kinabahan. Diana, si John nasugatan. Nakita na lang namin siya na walang malay sa likod ng bahay niyo, na may malaking hiwa sa paa at maraming dugo na nakakalat. Hinala namin ang yerong katabi niya ang nakasugat dahil may mancha ito ng dugo. Balita naman ni Aling Susan sa kanya. Parang bombang may sumabog sa pandinig niya. Sa narinig, napaupo si Diana sa sahig habang patuloy na umaagos ang luha sa mata. Dinaluhan naman siya nito ng yakap. Tatagan mo ang loob mo. Tandaan mo, kailangan ka ng anak mo. Ikaw ang lakas nila, kaya dapat maging malakas ka. Sorry kung hindi namin kaagad nakita si John. Naiiyak din na saad nito. Walang may kasalanan sa nangyari. Walang may gusto nito. Kaya hindi mo kasalanan yun, ha? Nasa emergency room na. Puntahan natin dahil maya-maya lalabas ang doktor. Sagot ni Aling Susan. Nilingon niya ang pinto ng silid ni Jay. Iiwan niya muna ito, kasama naman ito si Mark. Mabilis ang mga hakbang nila papunta sa emergency room. Pagdating nila, hinanap na ang guardian ni John. Ako po ang nanay niya. Kumusta po ang anak ko? Saad naman ni Diana sa doktor. Maraming dugo ang nawala sa anak mo. Kailangan niyang masalinan ng dugo. Kailangan niyo ng type AB na dugo sa ngayon. Wala ang blood bank ng ganyang dugo. Sino sa inyong may ganyang dugo? Kailangan nating magmadali dahil bata pang pasyente, baka mas lumala pa ang kalagayan niya. Sagot naman ng doktor. Type O po ako. Nangihinang saad ni Diana. Ako rin Kami lahat. Saad naman ni Aling Susan. Bigla niyang naisip si Mark. Aling Susan, dito ka muna. Ikaw na munang bahala kay John. May kakausapin lang ako. Sige. Sagot nito. Mabilis na naglakad si Diana pabalik sa kinaroroonan ng anak at ni Mark. Diana, bakit ganyan ang itsura mo? Umiyak ka ba? Nagtatakang tanong ni Mark sa kanya. Pwede ba kitang makausap sa labas? Tanong niya. Ayaw niyang marinig ni Jay na nasa ospital din ang kakambal nito. Baka mag-alala lang ito sa kuya niya. Bakit? May problema ba? Tanong ni Mark nang nasa labas na nga sila ng silid. Anong type ng dugo mo? Diretsahan na lamang na tanong ng babae. AB. Kunot noong sagot nito. Nakahinga ng maluwag si Diana.
Kailangan ni John ang dugo mo. Saad niya pagkatapos sinabi niya ang nangyari kay John. What? Ayos lang ba siya? Nag-aalalang tanong ng lalaki. At napataas nga ang boses. Ang sabi ng doktor, sa ngayon oo, kaya kailangan na niyang masalina ng dugo sa lalong madaling panahon para hindi lumala ang kalagayan niya. Okay, tara. Pag makalabas na ang mga bata sa akin na kayo umuwi, para masigurado kong ligtas kayo. Mariing saad pa ng lalaki. Hindi na muna siya umangal dahil napakadilim ng pagmumukha nito. Habang nakaupo sa bench at naghihintay na katulog siya, nagising na lamang nang maramdaman na gumalaw ang inuupuan. Mark, kumusta? Si John? Tanong ni Diana sa inaantok pang boses. Ang sabi ng doktor magiging maayos na siya dahil sa dugo ko. Nakahanap na rin ako ng malaking silid dito para sa kanilang dalawa. Maraming salamat, Sir Mark. Saad ni Diana. Huwag mo na akong tawaging sir. Mariing saad naman ni Mark na parang galit. Wala na ba akong trabaho? Pakiusap, pag mo naman akong alisin, kailangan ko ng trabaho para sa mga anak ko eh. Lumambot ang pagmumukhaan ni Mark at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Diana. Hindi yon ang ibig kong sabihin, Mark na lang ang itawag mo sa akin. Sana sa akin na lang kayo tumira. Wala akong pakialam kung hindi man ako ang tatay ng mga anak mo. Handa akong alagaan ng triplets. Nasasaktan kasi ako kapag nakikita akong nahihirapan sila. Paano ang jowa mo? Tanong naman ni Diana. Aayusin ko kung anumang meron sa amin ni Rose. May sasabihin ako. Sana wag kang magalit dahil hindi ko kagad sinabi. Ikaw ang tunay na ama nila. Ako ang babaeng nakamaskara. Pag-amin na nga bigla ni Diana. Abot-abot ang kabang nararamdaman niya. Lalo na nang hindi ito umimik. Ngumiti ito at pinisil ang tungkil ng ilong niya. Sabi na hindi talaga ako binigo ng puso ko. Nahawa siya sa ngiti nito. Sa kabila ng mga problemang hinaharap niya. Napangiti siya dahil kay Mark. Hindi ka galit? Tanong niya. Hindi. Matagal kitang hinanap. Bakit ako magagalit? Masaya ako, sobrang saya. Saad pa nito. Magkahawak kamay silang nagtungo sa ospital ng triplets. Naabutan nila ang mga ito na masayang nag-uusap. John, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya sa anak. Mama, sorry po. Akala ko po kasi mabubuhat ko po yung yero na yun para po ipalit po sa pinto natin kasi sira na. Dumaplis po sa kamay ko at nahiwa po ang paa ko. Hindi po ako nakasigaw ng tulong dahil natakot po ako sa dugong lumalabas po sa paa ko. Tapos po, wala na akong maalala kasi nakatulog ako. Sunod-sunod na kwento naman ng bata. Medyo maputla pa ang mukha nito dahil siguro hindi pa nakakabalik ng normal ang dugo nito. Anak naman, ang liit-liit mo pa. Mas malaki pa ang yero na yun sa'yo eh. Kastigo naman kay John. Sorry po, sagot na lamang nito. Nilapitan niya ito at niyakap. Huwag mo nang ulitin yun ha? Tinakot mo ko ng sobra. Tumangutang ang cute na bata. Kapag magaling at nakalabas na kayo rito sa ospital, sa bahay na kayo titira. Biglang singit naman ni Mark. Malaki po ba ang bahay niyo? Tanong naman ni Jake. Oo, sobrang laki. Nakangiting sagot ni Mark. Bakit po? Kayo po ba ang papa namin? Tanong naman ni Jay. Hindi naman makasagot kaagad ang lalaki. Hindi naman niya kasi alam ang sasabihin. Namilog ang mga mata niya at hindi makapaniwala sa tanong ng lalaki. Minsan talaga parang matanda akong mag-isip si Jay. Hindi mo akalain na 4 na taon pa lang. Nag-aalangan na saad ni Mark habang nakatingin sa kanya na parang humihingi ng tulong. Mga anak, huwag kayong mabibigla. Pero oo, siya ang papa niyo. Saad na lamang ni Diana. Mabuti na lang po, hindi po kayo natuluyan sa nanalunod po sa sabaw. Saad muli ni Jay. Mahinang natawa si Mark at napailing. Yan ba ang sabi ng mama niyo? Tumango-tango ang cute na triplets. Magpagaling kayo dahil ipapasyal ko kayo at bibilhan ng maraming damit at laruan. Lahat ng gusto niyo, bibilhin natin. Nakangiting saad naman ni Mark. Talaga po?
Yay! Gusto ko po ng maraming baril-barilan po. Nanghihiram lang po kasi ako sa kaibigan ko eh. Masaya ang saad naman ni John. Oo, kahit ilang baril-barilan pa ang gusto mo. Agad na sagot naman ni Mark. Hindi niya namalayan na nakangiti na nga siya habang pinagmamasdan ng mga to. Bakit po ngayon ka lang? Tanong naman ni John. Ngayon lang kasi nalaman ng papa niyo na narito kayo sa mundo. Agad na sagot naman ni Diana dahil nakita niya na natigilan si Mark. Po? Nalilitong tanong naman ni John. Mga anak, huwag niyo na munang isipin niyo ng mahalaga. Nandito na ang papa niyo. Balang araw malalaman niyo rin ang lahat. Bata pa kayo para maintindihan ng ilang mga bagay-bagay. Paliwanag ni Diana. Tumulis ang huso ni John. Matanda na po ko, Mama. Natatawang ginulo niya ang buhok nito. Baby ka pa, baby pa kayo ni Mama. Huwag kayong magmadaling tumanda. Aalagaan ko pa kayo dahil hindi ko kayo naalagaan nung sanggol pa lang kayo. Sabat naman ni Mark. Makalipas ang isang linggo, pwede nang makauwi si John dahil maayos ng kalagayan nito sa wakas. Samantalang si Jay naman ay nananatili pa rin doon dahil hindi pa tapos ang gamutan nito. At ang isa naman ay umaalali lang din sa kanilang lahat. Kumuha rin si Mark ng personal nurse para kay Jay para may mag-alaga dito kapag wala silang dalawa. Gaya ngayon na alis siya kasama si Mark at John para umuwi sa bahay ni Mark. Wow! Ang laki at ang ganda po pala ng bahay niyo. Saad naman ni Jake nang makarating sila sa bahay ni Mark. Kahit siya ay napapanganga sa ganda ng bahay, hindi akalain ni Diana na ganito kalaki at kaganda ang bahay nito. May pinapagawa akong room na magiging playground nyo ng triplets. Saad naman ni Mark. Sinong nakatira dito? Ikaw lang ba? Pag-uusisa naman ni Diana. Mga katulong ko lang ang narito. Minsan lang din ako umuwi dito dahil sa opisina ako natutulog. Si Mami naman ay isang beses sa isang taon lang magpunta rito dahil abala rin sa negosyo niya. At ang kakambal ko naman, abala mamasyal sa iba't ibang bansa. Ang ganda ng bahay mo, tapos hindi ka umuwi? Tanong ni Diana. Oo, wala naman akong uuwian eh. Wala sila dito. Pero ngayon may dahilan na ako para laging umuwi. Saad naman ni Mark habang titig na titig kay Diana. Napaiwas ng tingin si Diana kay Mark. Naramdaman nito ang pagpula ng muka. Oo naman, kasi nandito na sila John. At di magtatagal, dito na rin titira si Jay. Dumako ang tingin niya kay John at Jake. Napalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Mark. Yes, at higit sa lahat, nandito na rin ang ina ng mga anak ko. Saad nito kaya napakagat ng labi siya para pigilan ang ngiting gustong sumilay. Kumpleto tayong pamilya. Dugtong pa nito. Bago mo isipin ang pagiging kumpleto natin, ayusin mo muna ang mga dapat mong ayusin. Ayoko namang matawag na kabit. Saad niya. Hindi ka naman kabit dahil para sa akin ikaw lang ang may karapatan sa akin. Saad naman ni Mark kay Diana. Napaubo si Diana at napayuko ang ulo. Parang ngumiti dahil hindi na niya napigilan ang kilig. Mama? Kinikilig po ba kayo? Tanong naman ni John at napahagik-gik naman si Jake kaya mahinang nakurot nga ito sa pisngi. Kanino mo nalaman ang ganyang salita ha? Kastigo naman ni Diana sa anak. Kay Tita Susan po, sagot nito. Napailing na lamang siya at nahihiyang tumingin kay Mark na malapad ang ngiti sa labi. Ayos lang nakiligin ka. Dahil kahit ako kinikilig, nakikita pa lang kita. Saad nito na lalong ikinapula ng mukha niya. Ano, dito na lang tayo? Hindi tayo papasok? Pag-iba niya sa usapan. Tara, natatawang saad naman ni Mark. Kinarga nito si John at hinawakan naman nito ang isa niyang kamay. Nang makapasok sila sa loob, agad binati ng mga katulong si Mark. May pagtataka sa mga mata ng mga to nang makita silang mag-ina na kasama. Nagpakilala ang mga ito. Ipapakilala ko lang ang mag-ina ko mula ngayon. Dito na sila titira. Ang isa ko pang anak ay nasa ospital. Kapag magaling na siya, dito rin siya. Pagkausap ni Mark sa mga katulong. Papa,
Ang ganda-ganda po ng bahay mo, para po yung napapanood ko po sa TV nila Tita Susan, na malaki po tsaka magagandang bahay. Magkakasunod na saad naman nina John at Jake. Namimilog pa ang mga mata habang inililibot ang paningin sa loob ng bahay. Lahat ng ito ay para sa inyo ng triplets. Saad ni Mark. Talaga po? Tanong naman ng dalawa. Oo, nakangiting sagot ni Mark. Ngumiti si John at niyakap ang lieg ng ama nito. Salamat po, Papa. Hindi na po kami mahihirapan sa bahay namin na tumutulo po ang bubong kapag po umuulan. Hinalikan ni Mark ang noo ng anak. Pangako hanggat naririto ako, hindi na kayo maghihirap. Dito muna kayo. Babalikan ko sa ospital si Jay. Diana, magpahinga ka na muna. Magsabi ka lang sa isa sa mga katulong dito kung may kailangan ka. Ihatid ko muna kayo sa magiging kwarto natin. Saad ni Mark. Natin? Sa isang kwarto tayo? Takang tanong naman ni Diana. Oo naman. Matagal akong nawalay sa inyo. Kaya gusto ko bawat oras at minuto kung maaari makasama ko kayo kahit sa pagtulog. Sagot pa ni Mark. Kahit nag-aalinlangan, hindi na lang siya umangal pa dahil may punto naman ito. Nasa ikalawang palapag ang silid na pinasukan nila. Napakalawak nito, wala nga sa kalahati ang bahay nila kung ikukumpara sa kwarto lang ni Mark. Ang laki ng kwarto mo, parang isang bahay na sa normal na kagaya namin na. Namamanghang saad pa niya. Ipapaayos ko to, magpapadagdag ako ng 2 pang kama para sa 2 nating anak. Saad naman ni Mark. Bakit 2? Sa ibang kwarto na ba ako matutulog? Kunot noong tanong niya. Sa kama ko, tabi tayo. Ano? Pasigaw na sambit naman ni Diana at namula pang pisngi. Bakit? Ayaw mo ba na katabi mo ko? Tanong nito na pinalungkot nga ang boses. Hindi naman sa ganun. Kasi naiilang lang talaga ako. Nahihiyang sagot niya. Napangisi naman ang lalaki. Masanay ka na. Sige na, maiwan ko na muna kayo rito. Babalikan ko lang si Jay sa ospital. Magpapaakyat na lang ako ng pagkain nyo. Paalam nito. Hinalikan nito ang noo nila John at Jake. Pagkatapos hinalikan din naman si Diana sa noo nito na ikinagulat ng babae. Pero sobrang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Lumipas ang ilang araw na nakatira sila sa bahay ni Mark. Masasabi niya ang buhay reyna siya at napagaan ang buhay nila. Ito ang pinapangarap niya na buhay para sa mga anak niya. Ang hindi problemahin ng pagkain at paghihirap ng mga to. Sobrang saya niya lalo na nang malaman na bumabuti na nga ang kalagayan ni Jake. Wala ngayon si Mark sa bahay nito dahil abala ito sa pagbabantay kay Jay. Naiiwan siya lagi dito para bantayan naman sina John at Jake. Nasa hardin sila ngayon na mag-iina habang naglalaro ng nasa damuhan. Nabagot kasi sa loob ng silid ng dalawa. Binilhan nito ni Mark ng tablet para libangan pero agad din nagsawa. Mas gusto kasi ng mga bata na maglaro sa labas. Totoo nga ang chismis. Binahay ka na ng fiancé ko. Ang kapal naman ang mukha mo. Saad ng isang boses sa likuran niya. Kaya kaagad siyang napalingon. Ikaw? Gulat na sambit naman ni Diana. Ako nga. Malandi. Inagaw mo sa akin si Mark. Gold digger? Sigaw pa nito. Tinawag niya ang isang katulong at sinabi na ipasok sa loob si John. Nang nasa loob na ang bahay si John at Jake, hinarap niya si Rose. Hindi ko inagaw si Mark. Matapang na sagot naman ni Diana. Hindi? Eh anong tawag sa ginagawa mo? Galit naman na saad ng isa pang babae. Ginagawa lang ni Mark ang responsibilidad sa mga bata. Kalmadong saad niya. Kailangan niyang ipakita na hindi siya natatakot dito. Baka hindi yan tunay na anak ni Mark. Pinapaako mo sa kanya ang hindi naman niya anak. Ang dapat niyang panagutan ay ako dahil buntis ako at siya ang ama. Gigil na sigaw nito. Kulang na lang talaga suguri niya. Nagulat man, pinanatiling seryoso ang muka. Bakit parang kinirot ang puso ni Diana? Dahil sa narinig, nais niyang umiyak dahil nasasaktan siya. Rose, anong ginagawa mo rito? Biglang saad naman ni Mark. Oh, narito na palang magaling kong fiancé.
Sarkastikong saad ni Rose. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang usapan natin? Tiimbagang nasaad naman ni Mark. Ano ka? Sinuswerte? Panagutan mo ko dahil buntis ako. Sigaw nito. Lumapit si Mark sa kanya at hinawakan nito ang kamay niya. Pinisil nito at ngumiti sa kanya. Hindi ako tanga, Rose. Kahit kailan hindi kita ginalaw. Saad naman ni Mark. Nakita niya kung paano namutla ang mukha ni Rose dahil sa pagkapahiya. Sinungaling. Yung gabi na nalasing ka, may nangyari sa atin. Hindi ba hubot-hubad tayong dalawa? Giit pa ni Rose. Oo, alam kong hubad tayo pero alam ko ang nangyayari sa paligid. Kahit lasing ako, alam ko na hinuhubaran mo ako at alam ko rin na hindi kita ginalaw. Alam mo kung bakit? Dahil isang babae lang naman ang pinagnasahan ko. Walang iba kundi si Diana. Diritsahang saad naman ni Mark. Napapadyak sa galit si Rose at pinandilatan siya ng mga mata. Isusumbong ko kayo kay Tita Rita. Go! Alam ko na hindi hahadlang si Mommy sa kaligayahan ko. Hamon naman ni Mark. Malakas na napatali si Rose na parang kinatay na baboy. Mabibigat ang mga paa nitong humahakbang paalis. Nang wala na sila sa paningin nila Rose, hinawakan ni Mark ang magkabilang balikat niya. Ayos ka lang? Sinaktan ka ba niya? Nag-aalalang tanong nito. Ayos lang ako. Subukan niya na akong saktan, matitikman niya ang lakas ng isang ina. Nakangiting sagot ni Diana. Ngumiti ito at hinaplos ang pisngi niya. Nasa biyahe na ako papunta rito nang may tumawag sa akin na narito raw si Rose. Kaya halos paliparin ko na ang sasakyan makarating lang kaagad. Kaya ako protektahan ng sarili ko. Alam ko, pero mas gusto kong ako ang poprotekta sa'yo at sa ating mga anak. Malumanay na saad nito. Napapansin niyang palapit ng palapit ang mukha nito sa mukha niya. Nang ilang pulgada na nga lamang ang pagitan ng mga mukha nila nagsalita ito. Pwede ba kitang halikan? Dahan-dahan na tumango naman si Diana. Ipinikit niya ang mga mata. Ngunit saglit pa'y narinig niya ang boses ng anak. Mama, Papa! Sigaw ni John. Napadilat siya ng mga mata at napasipol. Samantala si Mark ay nagkunwaring may tinatawagan sa cellphone. O John, saad ni Mark. Binabaanan nito ang cellphone at binuhat ang anak. Papa, may babae po na parang leon na pumunta po rito. Parang inaaway po si Mama. Sumbong naman ni Jake. Wala na siya anak, natakot na sa mama mo. Natatawang sagot na nga lamang ni Mark. Dapat lang dahil malakas si Mama. Nagmamalaking saad naman ni John. Oo, kaya mas lalo kong minahal ang mama mo. Sabi naman ni Mark. Bahagyang namilog ang mga mata nito. Tila nabigla sa sinabi niya. Ay, mahal ni Papa si Mama. Tudyo ng anak nila. John, Jake, saway naman ni Diana sa anak. Siyempre naman, mama mo kaya. Mahal kaya niya ako? Nakangiting tanong naman ni Mark. Mama, mahal mo daw po ba si Papa? Tanong naman ni Jake. Pakiramdam niya kulay kamatis na ang buong mukha niya. Kamusta na si Jay? Tanong niya na lamang kay Mark. Tumulis ang uso nito bago sumagot. Normal na lahat ng laboratory niya. Mga ilang araw lang din pwede na raw siyang makauwi. Salamat naman sa Diyos. Mark, isa ka sa mga dahilan kung bakit napakabilis ng paggaling niya. Wala yun, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Sagot naman ni Mark. Pumasok sila sa loob ng bahay at nagpahanda ng pagkain si John. Tutulong ako sa pagluluto sa paraan man lamang na ito, makabawi ako sa iyo. Saad niya. Huwag na, hayaan mo na sila. Pwede ka namang bumawi sa ibang paraan. Nakangisi nitong saad. Ha? Ano naman? Utal na tanong ni Diana. Ewan ko nga ba? Nakangiting saad naman ni Mark. Ang pagtulong lang sa gawain ang kaya ko. Hindi lang yun ang kaya mong gawin para makabawi sa akin. Tila saad naman na naaaliw ng lalaki. Ano? Ano ba yun? Tanong na lamang ni Diana na hindi madiretso ang gusto niyang sabihin. Baka po gusto ni Papa ng kiss. Sabat naman ni John. Napahalakhak si Mark. Pwede. Napakagatlabi siya. Gusto mo ba talaga ng kiss?
Hinapit nito ang bewang niya at inilapat ang bibig sa tenga niya. Oo, pero parang mas gusto kong iniisip mo. Maharot na bulong nito. Lumunok muna siya ng laway bago sumagot. Kung ano ang makakapagpasaya sa'yo ibibigay ko bilang pasasalamat sa mga ginawa mo sa mga anak ko. Ibigay mo dahil gusto mo, hindi dahil tumatanaw ka ng utang na loob. Saad naman ni Mark. Gusto ko. Nahihiyang sagot na nga lamang ng babae. Ngumiti ito ng malapad at hinalikan si Diana sa noo. Lagot ka sa akin mamaya. Bulong pa ni Mark dito. Namula muli ang pisngi ni Diana. Hindi na niya alam kung ilang beses namumula ang buong mukha niya sa isang araw dahil kay Mark. Mama, Papa, ano pong pinag-uusapan niyo? Usisa naman ni John kung paano namin bubuuin ang magiging kapatid niyo ni Jay. Nakangiting sagot ni Mark. Talaga po magkakaroon na po kami ng kapatid? Tuwang-tuwa naman ang tanong ni Jake. Oo, gagalingan ni Papa. Natatawang sagot na lamang ni Mark. Hindi napigilan na kurutin ni Diana sa tagiliran si Mark dahil sa kalokohan nito. Malakas na tumawa na lamang ito at hinuli ang kamay ni Diana. Nakumurot dito. Sabay dala sa labi nito at hinalikan ang likod ng palad. Kinagabihan agad na kinulit siya ni Mark lalo na't tulog na si John. Ano, pwede na ba? Tanong nito. Maliligo muna ako dahil amoy pawis ako. Ayos lang, maganda naman yung may extra flavor maalat-alat. Pagbibiro pa nga ng lalaki. Loko ka talaga. Nakangiti na lamang na saad ni Diana. Nagtungo na siya sa banyo para maligo. Kinuskus niya ang bawat kasingit-singitan at nagsabon ng mabuti. Kinakabahan at kaunting pananabik ang nararamdaman niya. Nang matapos maligo nagtapis na nga lamang ng tuwalya bago lumabas sa banyo. Nang makalabas siya, laglag ang panga niya dahil walang saplot si Mark habang nakatayo, malapit sa kama. Pati alaga nito nakasaludo na sa kanya. Napatakip siya ng muka. Bakit nakahubad ka na? Bakit, hihintayin pa ba kitang makalabas bago maghubad? Hindi na nga ako makapaghintay eh. Pili yung saad nito. Halata nga dahil namumungay ng mga mata nito. Naramdaman ni Diana na naglakad dito palapit sa kanya. Huwag mong takpan ang mukha mo. Pagmasdan mo ang katawang ito na para lang sa'yo. Saad nito na namamaos na ang boses. Ramdam niyang mabigat na paghinga nito, tanda ng sobrang pagpipigil niya. Hinawakan nito ang palapulsuhan niya at ibinaba ang kamay niya. Ang isa naman nitong kamay ay hinawakan ng pisngi niya. Bahagya nitong inangat ang ulo niya para magsalubong ang mga mata nila. Dumausdos ang kamay nito pababa hanggang sa maabot nito ang tapis niya. Inalis nito. Hindi ko na kaya pang pigilan. Daing nito na parang nahihirapan. Agad nitong sinakop ang labi niya at binuhat siya papunta sa kama. Pumaibabaw ito sa kanya habang wala pa ring tigil sa pagsakop sa labi niya. Ang isa nitong kamay ay malayang naglalakbay sa katawan niya. Hindi niya napigilan ng ungol na kumawala sa lalamunan niya nang mahawakan nito ang sensitibong parte ng katawan niya. Muli niyang naramdaman ang init ng katawan nito. Sa gabing yun ilang beses nagsabin ang mga katawan nila. Kinaumagahan nagising siya sa bungis-ngis ng anak at pagyugyog ng kama. Napadilat ang mga mata niya at kinabahan na baka makita ni John na wala siyang damit. Ngunit laking gulat niya nang masipat ang sarili na may damit na. Good morning. Nakangiting bate ni Mark sa kanya. Magandang umaga rin. Baka panaginip lang. Dugtong panabulong niya. Pero bakit parang ramdam pa rin niya ang kalite sa katawan kung panaginip ang lahat? Hindi yun panaginip. Dinampitan na kita nang makatulog ka. Natatawang bulong ni Mark sa tenga ni Diana. Salamat. Salamat dahil hindi ka naabutang hubad ng anak mo? Natatawa pa rin saad ni Mark. Teka, bakit babad si Mama? Agad na usisa naman ni John. Wala na ako sapang matanda yun. Sagot ni Mark. Matanda na po ko. Sabat naman ni John. Ginulo na lamang ni Mark ang buhok ng anak. Bata ka pa, isip matanda lang. Tara magumagahan na tayo dahil siguradong gutom na ang mama mo. Paglipas ng 1 linggo, nakalabas si Jay sa ospital. Magaling na ito
na laking pinagpapasalamat niya. Hindi na siya nababalisa tuwing naiisip ang kalagayan ng anak. Naghanda ng salo-salo si Mark para sa pag-uwi ni Jay sa bahay nito. Dagdag pang darating ngayong araw ang ina at kapatid nito mula sa ibang bansa. Mark, kinakabahan ako baka ayaw sa akin ng pamilya mo. Saad na lamang ng babae. Nasa sala na sila ngayon. Hinihintay ang pagdating niya at ng ina at kapatid nito. Pinisil nito ang kamay ni Diana na hawak. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mabait sila, siguradong magugustuhan ka nila. Lalo na kapag nakita ang triplets. Nahigit niya ang hininga nang may dumating na dalawang babae na sa tingin niya ang medyo may edad na ay ang ina ni Mark at ang babae naman na kamukha nito ay ang kakambal nito. OMG! Ito na bang mga pamangkin na mana sa akin? Gigil na tilipan ng babae sabay yakap sa dalawang bata. Pinanggigilan nito ng halikang pisngi ng dalawa. Ngumiti ang isa pang babae habang nakatitig sa mga mata ng bata. Parang nakikita ko ang batang si Mark. Ganitong ganito ang mukha mo noon, iho. I know, mom. Sagot naman ni Mark. Even my birthmark nakuha nila. Talaga? Ang birthmark na tulad ng sa atin meron din sila? Hindi talaga mapagkakailan na anak mo sila. Sabat naman ang kapatid ni Mark. Mera, baka madurog na ang mga anak ko dahil sa panggigigil mo. May iling naman na saad ni Mark sa kakambal niya. Ang cute kasi nila, kuya. Natatawang saad ni Mera. Hi iha, kamusta ka? Kamusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? Mommy Tina na lang ang itawag mo sa akin o kaya mommy. Saad ng ina ni Mark. Ayos naman po. Sobrang maalaga po niya sa amin lalo na po sa mga bata. Magalang na sagot naman ni Diana. Nagsumbong sa akin si Rose ngunit hindi ko pakikialaman ang buhay pag-ibig ni Mark. Ang mahalaga masaya siya sa kung sino ang pipiliin niya. Saad naman ni Tina. Ewan ko ba sa babaeng yun? Baliw na baliw kay kuya. Simula pa lang sinabi na ni kuya na kababatang kapatid lang ang turing niya. Saad ni Mera na tila hindi rin nagugustuhan ang ugali ni Rose. Hayaan na natin siya as long as hindi siya manggugulo. Okay na yun. Saad ni Mami Tina. Tara kain na tayo. Huwag na natin siyang pag-usapan. Aya ni Mark. Binuhat nito ang mga bata at naunang naglakad papunta sa hapagkainan. Magkatabi silang dalawa ni Mark samantalang mga bata katabi ng mga tita at lola ng mga to. Pinagsandok siya ni Mark na lagi nitong ginagawa ngunit ngayon nais niya itong pigilan dahil kaharap nila ang pamilya nito. Baka isipin ng mga to na masyado siyang pa-baby kay Mark. Ako na, nahihiyang bulong niya. Ako na, huwag ka nang mahiya. Nakangiting saad naman ni Mark. Sus, ang sweet ni kuya. Akala ko bakla si kuya dahil ilag siya sa mga babae parati. At kahit kailan hindi nagkaroon ng interes na magka-girlfriend. Nakangiting saad naman ni Mera na tila kinikilig pa. Hindi kasi siya kaagad nagpakita. Saad naman ni Mark na ikinapula na lamang ng buong mukha ng babae. Tumili si Mera at tumirik ang mga mata. Ibang klaseng bumanat si kuya, halatang in love na in love. Natawa lang ang ina nito. Kumain na nga kayo, mamaya na kayo magharutan. Nang matapos silang kumain nagpaalam ang ina at kapatid ni Mark na ipapasyal daw ang mga bata. Ayaw pa sanang pumayag ni Mark dahil baka pagod pa ang mga ito sa biyahe ngunit nagpumilit kaya ito ang nagawa. Solo tayong dalawa. Wala ang mga bata. Gusto mo bang lumabas din tayo? Tanong ni Mark. O mas gusto mong magkulong tayo sa kwarto? Pili yung dugtong pa nito. Bakit? Ano na naman bang binabalak mo ha? Labas na lang tayo baka ano pang gawin mo sa akin eh. Pabiro rin niyang saad. Gusto mo naman. Tudyo nito. Saan mo gusto? Ikaw kung saan. Kung ako ang tatanungin mas gusto ko sa kwarto. Kakain ng hilaw na karne. Pili yung saad ni Mark. Humalakak ito ng kinurot naman ni Diana ang tagiliran nito. Ikaw ang harot mo talaga. Oo, pero at least sa'yo lang. Date na lang tayo sa restaurant. Natatawang saad naman ni Mark. Tumango naman si Diana bilang sang-ayon. Bakit parang nadismaya siya na hindi sila magkukulong sa kwarto? Nahahawa na ata siya sa pagiging maharot ni Mark. Sa isang mamahaling restaurant siya dinala ni Mark.
Parang naiilang pa nga siya pumasok dahil sobrang elegante ng paligid. Mukhang hindi nababagay sa isang tulad niya. Mark, sa simpleng kainan na lang tayo. Nag-aalinlangan na saad niya. No, gusto ko maranasan mo ang lahat ng marangyang buhay. Alisin mo sa isipan mo na isa kang mahirap dahil hindi ka na mahirap. Sige, pero pagkatapos nito sa park naman tayo Pagpayag na lamang ni Diana. Okay, focus ka lang sa akin at huwag mong isipin ng iba. Narito tayo para i-enjoy ang oras natin. Nakangiting saad naman ni Mark. Habang naglalakad sila papunta sa lamesa nila, napahinto si Mark. Humigpit rin ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Nang makita niya si Rose na pagtanto niya ang dahilan sa inakto nito. Tara sa park, doon na lang tayo. Mariing saad ni Mark. Nang biglang, well, narito pala ang magiging fiancé ko dapat. Ex-fiancé ko na pala at ang malanding kabit niya. Malakas na saad ni Rose kaya nakatawang nga ito ng atensyon ng iilang tao na naroon. Patuloy lang ang lakad ni Mark, halos mahila na nga siya nito sa laki ng mga hakbang nito. Hey, tumigil kayo mga ahas! Sigaw ni Rose. Huminto naman si Diana at binitawan ang kamay ni Mark. Umangal ito ngunit naglakad siya palapit kay Rose. Una sa lahat, hindi ko inagaw si Mark. Ambisyosa at ilusyonada ka lang. Kahit kailan hindi ka naman minahal at ginusto ni Mark. Ikaw lang ang nagbigay ng mali siya sa relasyong ikaw lang ang bumuo. Matapang na saad niya kay Rose. Namilog ang mga mata nito at nanlaki ang butas ng ilong. Isa ka lang basura. Tili nito at akmang sasampalin siya nito kaagad na naagapan naman ni Mark. Nahawakan nito ang palapulsuhan ni Rose. Don't you dare hurt my fiancé. Banta ni Mark. Kahit hindi niya naintindihan ang sinabi nito, kinilig siya. Basura man ako sa inyong paningin. Minahal pa rin ako ng taong kinababaliwan mo. Asar niya kay Rose. Kaya kulang na lang umusok ang ilong nito na nanlalaking mga butas. Binitawan ni Mark si Rose at hinawakan siya sa bewang. Tara na. Nasa park na sila ngayon. Nakasimangot si Mark at parang nawala nito ng gana. Galit ka ba? Tanong niya. Umiling ito at hindi umimik. Kaya medyo nasaktan siya sa pananahimik nito. Sorry. Sana pala hindi ko na lang inaway si Rose. Mabigat na bumuntong hininga ito. Huwag kang mag-sorry. Ako ang dapat humingi ng tawad. Dahil pinahiya ka niya sa maraming tao. Parang gusto ko siyang sapakin sa mga oras na yun. Napangiti siya dahil sa sinabi nito. Akala niya kaya ito nananahimik dahil sa pagpatol niya kay Rose. Yun pala nagagalit ito sa sarili dahil sa nangyari. Huwag na natin siyang isipin. Mag-enjoy na lang tayo rito. Masarap ang tusok-tusok dito. Pagpapagaan ni Diana sa loob ni Mark. Ngumiti na ito at tinalikan siya sa noo. Tama ka, hindi natin dapat hayaan na masira ang date natin ng kung sino man. Ano ang tawag nito? Tanong nito. Fishball, sagot niya. Gawa sa isda na ginawang bilog kaya fishball. Tugtong na paliwanag pa ni Diana. Fishball? Baka naman fishball. Natatawang pagtatama naman ni Mark sa kanya. Tumulis ang uso naman ng babae. Parehas lang yun. Ang cute talaga ng pananalita mo. Sige, tumawa ka lang. Ang mahalaga masaya ka. O heto isaw, masarap yan. Di tulad ng sa iba, mapait. Saad pa niya sabay bigay ng isaw kay Mark. Isaw? Kunot noong tanong nito. Oo, huwag mo nang alamin kung saan galing yan basta masarap yan. Saad pa niya. Baka kasi kapag nalaman nito kung ano ang isaw, hindi na ito kumain pa. Masarap nga. Saad nito habang nilalasap ang isaw. O diba? Ang ibang isaw kasi mapait. Di mas masarap kung may palaman. Kahit mahirap ako, nakakadiri yung ganun. Hayaan mo na, wag mo nang intindihin yan. Nagkibit balikat na lamang ito. Iniangat nito ang kamay at inilapat ang hinalaki sa gilid ng labi ng babae. Pinakita nito ang hinalaki na may mancha ng sausawan pa ng kinakain nila. Mas maganda kung dinilaan ko mismo sa gilid ng labi mo. Pili yung saad pa ng lalaki. Alam mo ikaw talaga walang pinipiling lugar sa kalandian mo. Nakairap na saad niya. Wala kasing pinipiling lugar ang pagmamahal ko sa'yo.
Banat naman ni Mark. Bumanat ka na naman. Kinikilig na saad naman ng babae. Ang galing talaga nito sa pagpapakilig sa kanya. Magaling ba akong bumanat? Nahuli ko na ba ang puso mo? At hindi ka na mawawala ulit? Nakangiting tanong pa ni Mark. Huli mo ang inis ko. Kunwaring inis naman na sagot ni Diana. Talaga ba? Bakit namumula ang mukha mo? Natatawang tanong nito. Mainit kasi. Pagdadahilan niya. Mainit sa bagay, mainit nga. Pero para sa akin mas mainit ang pagmamahal ko kesa sa panahon ngayon. Banat ulit nito. Napairap na lamang siya sa labis na kilig. Kung ganito ba naman araw-araw ang eksena, laging masaya ang buong araw niya. Babanat ka ng banat. Hindi ka ba nauubusan? Hindi. Kusa na lang kasing lumalabas sa bibig ko. Ganon talaga siguro pag in love. Saad pa ni Mark. Gusto mong kumain? Tanong nito para maiba na nga lamang ang usapan. Araw-araw na sinasabi at pinaparamdam ni Mark kung gaano niya kamahal si Diana. Kaya heto siya ngayon nauhulog na sa lalaking to. Sino ba naman kasing hindi mapapamahal kay Mark kung tinuturing siya nito na parang reyna sa kaharian nito. At kung maglambing ito sa kanya, nakakalaglag panty pa. Sige, gusto ko nitong parang spaghetti. Isaw. Oo na, isaw. Saad pa nga nito at nagtawanan na nga lamang silang dalawa. I love you. Biglang saad ng lalaki sa kanya. Walang I love you too? Kailangan ba yun? Oo naman. Hindi mo ba ako mahal? Kulang pa bang lambing ko? Parang batang tanong ni Mark. Nahihiyang napailing na nga lamang si Diana. Kumain ka na nga lang. Ouch ha? Hindi ako mahal ng taong mahal ko. Kunwaring daing pa nito habang nakatapat ang palad sa bandang dibdib. Hay nako, mahalin mo na yan ang pogi-pogi, sigurado naman ang magiging anak nyo sobrang magaganda at gwapo. Sabat pa nga ng isang matanda na nagbebenta ng balot. Manong may mga anak na nga po kami, kaso mukhang kailangan ko pa atang madagdagan para mahalin niya ako. Pilyong saad pa ni Mark na tila nagsusumbong at naghahanap ng kakampi. Hay naku, ang mga kabataan talaga ngayon pakipot pa. Nagkaroon na pala kayo ng mga anak mukha nga ang kulang pa. Kailangan mong galingan iho para mahalin ka. Natatawang saad na nagbebenta ng balot. Marahan na kinurot niya ang tagiliran ni Mark. Tumigil ka nga. Hindi pa ba halata ang mga galaw ko? Na ano? Dapat kasi marinig ko mismo galing sa bibig mo. Saad ni Mark. Mahal kita. Pabulong naman na saad ni Diana. Ha? Anong sabi mo? Nakangiting saad naman ni Mark. Sa tingin niya narinig naman talaga nito ang sinabi niya. Sadyang gusto lang nitong lakasan niya. Ang sabi ko mahal kita. Medyo nilakasan niya sabay pinandilata nito ng mga mata dahil natatawa na ito. Talaga? Bakit parang kinakahiya mo ko? Ang kulit Mahal nga kita. Sigaw niya at napatakip siya ng bibig nang mapagtanto na masyado niyang nilakasan ng boses. Malakas na pumalakpak ang nagbebenta ng balot. Masayang napasigaw naman si Mark na para itong nanalo sa loto. Narinig niyo po yun? Mahal niya po ako. Sigaw pa nito. Nagpalakpakan din ng ibang tao na naroroon at binati sila. Tara na, uwi na tayo. Nahihiya niyang aya kay Mark. Nakuha na nila ang atensyon ng mga tao na naroon. Sige, pero kiss muna. Sad pa nito sabay patulis sa nguso. Mabilis ang dinampian naman ni Diana ito ng halik. Habang nakangusong lalaki. Tara, uwi na tayo. Nakangiting saad na lamang ito at hinawakan ito ang kamay niya at sabay silang naglakad. Nang makauwi sila sa bahay wala pa ang ina at kapatid ni Mark, pati ang kambal. Diana, nag-text sa akin si Mera. Sa susunod na linggo pa raw nila ibabalik ang kambal dahil dinala nila sa ibang bansa para ipasyal. Saad ni Mark. Nakinalaki naman ang mata niya. Kanina lang kasama pa niya ang mga anak tapos bigla papunta na sa ibang bansa na hindi siya kasama. Medyo nalungkot pa nga siya dahil hindi siya sanay na wala sa tabi ang triplets. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nila pababayaan ang triplets, sorry. Dahil hindi ko sila napigilan, sana hindi ka magalit ngayon ko lang kasi nalaman. Saad pa nga nito.
Ngumiti naman ang babae. Ayos lang, di naman ako galit eh. At alam ko naman na nasa mabuti silang kamay. Sadyang hindi lang ako sanay na hindi kasama ang mga anak ko. Mamimiss ko sila. Gusto mo, sumunod tayo sa kanila? Tanong naman ng lalaki. Umiling sa Diana. Hayaan na natin sila. Alam kong sabik lang ang ina at kapatid mo na masolang mga bata. Napangiti ang lalaki. Salamat sa pag-intindi. Gawa na lang ulit tayo ng baby para masaya. Pili yung saad nito sabay ngisi. Ikaw talaga. Natatawa niyang saad. Ngumiti ito at niyakap siya sabay halik sa noo. I love you, Diana. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Mahal din kita, Mark. Salamat sa lahat dahil hindi na kami nahihirapan ng mga bata. No, ako ang dapat magpasalamat dahil dumating kayo sa buhay ko. Kayo na ang dahilan ng pagbangon ko tuwing umaga. Lahat ng pinaghirapan ko ay para sa inyo. Sa loob ng 1 linggo nagkulong sila sa loob ng kwarto. Walang sawa na nilalasap nila ang ligaya ng mundo na sila lamang ang nakakagawa. Paglipas ng 1 taon, nagpasya na silang magpakasal lalo pat nagdadalang tao na ulit, si Diana. Kahit na minadali ang pag-aasikaso ng kasal, grande ito at milyon ang nagastos dahil gusto ni Mark na marangya ang kasal nila. Habang naglalakad si Diana sa gitna ng simbahan, hindi niya napigilan na maluha dahil sa labis na saya. Parang puputok ang puso niya sa magkahalong emosyon. Nakatuon lang ang mga mata niya kay Mark na nasa tapat na ng altar. Laking pasalamat niya sa Diyos na binigyan siya ng ganitong kagandang pamilya. Kahit na ang nakaraan niya ay hindi naging maganda, masasabi pa rin niyang masuwerte siya dahil nakilala niya si Mark, ang lalaking nagpabago sa mapait niyang buhay. Huling balita niya sa ina ay nabaliw ito sa labis na pagkalubog sa utang dahil sa pagsusugal nito. Tinutulungan siya ni Mark na mahanap ang ina dahil wala ito sa lugar nila. You may now kiss the bride. Anunsyo na sa wakas ng pare. Nang halikan siya sa labi ni Mark, nagbalakpakan ng mga tao saksi sa pag-iisang dibdib nila. Mahal na mahal kita, Diana. Buong pusong sambit ni Mark. Mahal na mahal din kita, Mark. Saad nga ng mga to. At nagpalakpakan muli sila. Sabay, tumakbo naman ang kanilang mga anak papunta sa kanila at nag-family hug sila. Wala na nga silang mahihiling pa dahil sobra-sobrang blessings na nga ang ibinibigay sa kanila at nagpapasalamat sila sa may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Diana at Mark. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout para mapasalamatan po namin kayo sa pamamagitan ng shoutouts. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Aileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn,
Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Flor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Pelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Sevans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbe Canaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda,
Irma Valerio Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan, Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.